morning, everyone. Okay, everybody, let us stand up. Panahon po na mag-worship sa Panginoon. Amen. Let us pray. Father, we thank you for this morning. Salamat po, Panginoon, for your goodness. We thank you for your presence in this place. Oh, we give you praise, oh God. Pinupuri ka namin, Panginoon. And Father, we celebrate your goodness in this place. We celebrate your mercy, your grace. Salamat po, Jesus. Father, this morning as we worship you, as we praise you, hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa amin. Father, let your Spirit touch our hearts even as we reach out and touch you, Father. Father, this morning we pray for our nation. We pray for the outpouring of your Spirit upon this land. Hinihiling namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa aming bansa. We ask for your blessing on our government. We pray for our president, ang lahat po ng national and local government officials. Father, we pray, Lord, move upon their lives, we ask. Kumilos ka po, Panginoon, sa kanilang buhay. Father, this morning, pinapanalangin din namin ang iyong protection sa aming bansa. Even regarding this storm that is approaching, we pray for your protection upon our nation. We do ask for rain, but Father, we ask for your protection upon this nation. And we give you praise, O God, that you are the God who answers our prayers. Father, we lift up Olongapo City. We pray for our mayor, vice mayor, and all the concejals, the barangay captains. Father, we pray for their salvation this morning, O God, in the name of Jesus. Salamat po. Father, we lift up the different churches in this city. And even as we worship you this morning, Lord, let the spirit of unity be upon us, Panginoon. Pagisahin mo po kami, Panginoon, in the name of Jesus. Oh, Father, we give you praise. We give you worship, oh God. And Father, in obedience to your word, we lift up Israel this morning. We pray for that nation. Let your spirit be upon that nation, oh God, sa pangalan po ni Jesus. This morning, we celebrate your goodness. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba. Let's give God a clap of praise. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Sa
ating Diyos. Sa Kanya lang po natin makikita ang ating kaligtasan. Siya lamang po ang ating kailangan sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali. Ikaw, Panginoon, ang aming kailangan. Oh, Jesus.
Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Let's sing it again. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, now I need you. Mercy runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are, and where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Yes, where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need
bawat saglit, sa bawat oras ng aming buhay. Wala kaming may pagmamalaki, Jesus. Ikaw lamang ang dapat papurihan. Salamat, Jesus. Minsan pa itaas natin ang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ah, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Good morning sa inyong lahat. Good morning. So, start off tayo with our announcements for this morning. So, unang announcements, remember kung meron po kayong cellphone na naka-on pa, pakilagay lang sa silent mode po. Oh, magagalit po si Pastor Jim. Kaya okay, so also other announcements, yung men's prayer force and yung women's prayer team may prayer every Sunday before the service, 7:30 in the morning sa umaga, 5 p.m. paghapon. So if you want to get involved, please do get involved. Join them during the time of prayer. Now for those that want to view the evening service, kung nag-attend kayo ng umaga, or if you attend the evening, you want to watch the morning service, we do have our services broadcasted and recorded on Ustream. So you can just search for Church of the Risen Christ, look for our logo, and then subscribe, and you'll get all the information and all the services either online or recorded. Now our Sunday service, 8 in the morning, 9:30 hanggang 9:30 a.m. is our Tagalog service. So today, if it's your first time, ito po yung ating Tagalog service. And then in the evening is our English service from 6 p.m. hanggang 8 p.m. Our Wednesday night midweek service is 7 p.m. hanggang 8:30. Ito po ay Bible study. We go through the Bible, different subjects, and si Pastor Jimmy po ang nagtuturo. And he's been teaching a series on the power of the promise. Yung title niya po sa message niya this Wednesday is Praise Looks Good on You. So praise looks good on you, or praise makes you look good too. So if you want to look good, come Wednesday night, and Pastor Jimmy will share on praise looks good on you. Now, the month of August, this August 2014, Church of the Risen Christ will celebrate 28 years. Amen? Give God a clap of praise for that. We will be 28 years old next month. And so the whole month, every Sunday, that's 5 Sundays in August, we'll be celebrating every single Sunday. And so we will have different messages. We will have some guest singers. We will have a guest testimony from the person, Miss Abigail Mesa. And she's a daughter of a pastor. I think she comes out of Manila or Laguna as well, I'm not sure. Pero she has a very powerful testimony, good for adults and youth. So we really encourage you, don't miss any of the Sunday services. So we will have 2 services still, one in the morning and one in the evening. Kung ano po yung gagawin po sa umaga, yan din ang gagawin sa hapon. So you don't have to attend both services, no? So please do attend. Yung preaching sa umaga, ganoon din sa gabi. Yung guest speaker or guest sa umaga, ganoon din sa gabi. So please take note of that. Every Sunday in the month of August, we'll be celebrating and our 28 years, no? Also, we are working on a new website. We had some before, but we're making a better one. And you can look for churchoftherisenchrist.net. It's still under construction, but will be up. Hopefully, we can get it up by our anniversary, no? And so, in line with our anniversary pala, we are now accepting some members for the choir. So, Arnel, ano yung announcements sa choir? May practice na ba? July 24, Thursday will be your first practice, no? Pero those that want to join, please see Pastor Arnel muna bago po mag-start ng practice. So yung mga gusto mag-join, see Pastor Arnel for the choir and also for the dance crew. Nandito pa si Tiffany. Bukas ang audition, practice na. So bukas na ang practice. Anong oras, Tiff?
6 p.m. 6 p.m. bukas practice for the dance crew. And also, last announcement, we are accepting now new members for the worship team. If you want to be a part of the worship team or technical team, please see Pastor Jimmy for technical, Pastor Arnel for the worship team. So if you want to get involved, please do use your talent for the glory of God. Amen. Now today, syempre, we have a guest. I'll call on Pastor Arnel. But before I call on Pastor Arnel to introduce our guest and to welcome our visitors, we have one special number here tonight. And this is on the spot. Alan Kirk will be doing a dance number for us. Joke lang. Oh, I'm waiting for Brother Alan to come. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. It's a good day. Time to worship the Lord. Amen. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na ginising tayo. At tayo ay narito ngayon nagtipon sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. So ngayon po ay ipag-pray po natin yung ating mga first time na naka-attend sa ating church. And let us welcome them. At katulad ng nakaugalayan po natin, pinag-pray po natin sila at mini-welcome nga po. At nais kong tawagin si Mercedes Labitan. Mercedes Labitan, invited by Ellie. Ayan. Nasaan siya? Dito po tayo sa harapan. At salamat po. Ayan. And also si Mary Chris Militante. Mary Chris Militante. And meron po kaming bigay na babasahin sa inyo. Ayan. Salamat po sa pagdalo and welcome po kayo sa aming church. At nais po namin kayong ipag-pray. So, church, extend po natin yung ating hand sa kanila, tandaan ng pagkakaisa, at idalangin po natin sila sa Panginoon. Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na Ikaw ay kapiling namin, Panginoong Diyos. At ganoon din ang aming mga bisita ngayong umaga. Lord, naniniwala po kami na meron kang plano kung bakit po sila narito. And Lord, we pray na maramdaman po nila una sa lahat ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong presensya, Panginoon. Lord, maraming salamat po na alam po namin meron kang gagawin sa kanilang buhay. Na hindi po ito ang una at huli nilang pagdalo sa iglesia. Sa halip, mula dito, Panginoon, ay patuloy mo silang kakatagpuin, Panginoon. Lord, dalangin ko po na magkaroon po sila ng pagkauhaw sa iyo, na patuloy ka nilang hangarin na makilala, maranasan sa kanilang buhay. Lord, kung ang church na ito ay para sa kanila, mangusap ka po, Panginoon, na dadalong po muli sila, Panginoong Diyos. Hangarin nilang marinig ka ang iyong mga salita, Panginoong Diyos. At maraming salamat po na meron kang plano sa kanilang buhay, Panginoon, sa bawat pamilya nila, Panginoon. Lord, narito po sila at alam mo po ang bawat sitwasyon sa kanilang buhay. Ano man po ang kanilang dinadaanan ngayon, dalangin po namin na samahan mo po sila, Panginoon. Ikaw ay Diyos na buhay, nais mong kumilos sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. And Lord, maraming salamat po, Panginoon. Wini-welcome po namin sila sa lugar na ito. Tinataas po namin sila sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. God bless. At meron po akong card para sa inyo. Yan. Salamat po muli. Okay, so ngayon po meron po tayong children's service. So yung mga bata po, ages 4 hanggang 12. Yan po. Akyat na po sila sa 3rd floor. At sila po ay merong pag-aaral. And also, nagpa-practice na po sila para po sa ating anniversary. Okay? So, tandaan po natin, kung meron po tayong anak, pamangkin, o mga bata sa bahay, huwag po natin silang iiwan. Dalhin po natin sila sa iglesia. Habang sila po ay bata, makakarinig po sila ng salita ng Diyos. At hanggang sa kanilang paglaki, yun po ay baon nila sa kanilang buhay. Okay? Okay, so ngayon po meron po tayong bisita. Came all the way from Manila, syempre, and sila po ay aawit and also magpapatotoo. And una, nais kong tawagin si Gabriel Ramos. And isa po siya sa mga contestants sa The Voice Philippines. So narito po siya para i-bless po tayo sa isang awitin. Praise God. Amen.
Can I hear hallelujah? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. You know, I want to tell you po that from the moment po I step in this church, I can feel the presence of God. And that's good kasi alam niyo po ang daming churches, but minsan si Lord hindi nananahan sa church na walang mga tao na nagmamahal sa Kanya. But I can see people here who really loves the Lord, and that's why He is moving. Amen? Thank you, Pastor Jesse, and Pastor Jimmy for inviting me, and it is my pleasure po and an honor for me to share my talent and my passion for Jesus. Yes, I'm Gab Ramos po, and I am from Laguna. Yes. And ayoko nang masyadong patagalin pa. I just wanna share this song na talagang nag-capture po ng puso ko na mahalin pa yung Panginoon. Kasi po before, matagal na po ako nag-worship lead. Ang akala ko pag nagsiserve na kay Lord, quits na kami ni Lord. He saved me, then I am serving Him, quits na tayo, Lord. But no, through this song and through His Word, na-realize ko po, even yung buhay ko, kulang pa pala, Panginoon, na maiala. And it's a good feeling na parang nanliliit ako dahil nakikita ko lalo kung gaano po siya kalaki. And today, I just pray that gaya po ng pag-touch sa akin ng song na to, that God will move in your life and speak to you right now as I sing this song. So you can just close your eyes and you can sing with me. Thank you, Jesus. The title of this song is Sa'yo. Panginoon, Ikaw lamang ang minamahal ko. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamahinam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. Ang mga bagay na tunuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo.
bagay na tinuring kong yaman, ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, o Diyos, kay buti mo. Sing with me, church. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, o Diyos, kay buti mo. Minsan pa po, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, o Diyos, kay buti mo. Diyos, o Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo at maglilingkod ako, o Diyos, kay buti mo. Hallelujah. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Salamat, God. Tunay na napakabuti ng Panginoong Diyos. Amen. Kulang pa yung buhay natin para ialay. Ganun pa man, dahil sa buhay na binigay sa atin ng Panginoon, maglilingkod tayo. Amen? Amen. Salamat muli, Gab. And ngayon po, hindi ko akalain na yung Amalaya Girl na napanood natin sa TV, sa Facebook, ay narito sa ating lugar ngayon, nasa ating iglesia. At siya nga po ay ating mapapakinggan. But before she comes up, bago po siya umakyat, meron tayong short video na ipapakita. Okay? So, ready na yung video, please? LRT station, parang may entrance, tapos may exit po. Tapos dun sa may x-ray machine, may guard para sa girls tsaka sa boys. So, sumisenyas na po siya na parang pasok na, ganyan. I was unzipping my bag already, tapos
Nung dumiretso ako doon, biglang sumigaw yung lady guard nga po. Sabi niya, "Miss, yung bag mo, pakilagay sa x-ray machine." Gumanon siya. Tapos, nilagay ko naman po yung bag ko. Pero sabi ko muna sa kanya na, "Oh, ito na yung bag ko, bakit kailangan mo sumigaw? Pero you don't have to shout at me." Papunta na ako dun sa other end to get my bag. Halfway through, bigla siyang sumunod. Sabi niya, "Miss, anong problema mo?" Sabi ko, "You are my problem." Tinunod niya ako dun sa pagitna. Tapos, nung doon na po sa other end, nung kukunin ko na po yung bag ko, doon na niya ako hinablot. Ginrab na niya ako. Sabi niya sa akin, "Anong problema mo? Tara, doon tayo sa office." Ganyan, nagwawala na siya. Sabi ko, "You don't have any right to grab me." Tapos sabi ko, naka-strike ko na nga siya na sinigawan niya ako. Tapos sinundan niya pa ako, sinigawan niya pa rin ako. Tapos sinablot niya ako, tapos sinigawan niya pa po ako ulit. Nung nandun na po yung head of security nila, bigla lang siyang naging parang maamong tupa, ganyan. Parang numingiting aso siya. Tapos nung sabi ko sa kanya, "Di ba ate, parang this is what you did to me," ganyan. Tapos sabi niya sa akin, "Ma'am, hindi ko po kayo sinigawan. Ma'am, hindi ko po kayo nablot." Sabi ko, "Ngayon, ako na yung mukhang masama. Now, I'm the bad person and ikaw na yung ngayon yung kawawa." Kasi paano ko na ngayon i-explain sa lahat ng tao dito na ito yung totoong nangyari, ganyan. Tapos sabi sa kanya nung head of security na, magsusorry ka o tatanggalin ka. Nagsusorry siya, pero yun nga, nagsusmirk siya, nakangiting aso po siya. Sarcastic siyang mag-sorry na, "O di sorry na lang po," ganyan. So sabi ko, "Is that how you say sorry?" Ganyan. Tapos yun na nga, hindi niya nga daw ako sinigawan, hindi niya ako nablot. Doon na po lumabas yung, "So now you're telling me I'm a liar?" So now, you're making me look like a liar? So I'm a liar. So you're telling me I'm a liar? I'm a liar? I'm a liar! Answer me, I'm a liar! Kuna na lang po ng video, yun nga, yun nagwawala ako. Without me even knowing na may kumukuha po ng video. Biglang, nung mga 1 a.m., bali Wednesday na po nun, dun na lang ko nalaman na gano'n na yung nangyari. May nag-text at saka tumawag na po sa akin na, "Hey, nasa Facebook ka." Ako yun, parang hindi ko ma-explain yung naramdaman ko nun eh. As in, para po kung bihusan ng malamig na tubig na para akong nanlalamig na hindi po ako mapakali na sabi ko parang sana bangungot lang. Grabe yung natanggap kong pangbabash on Twitter, Facebook. Pag nakita daw nila ako sa LRT, tutulak nila ako pababa ng parang sa trip. Parang meron dun umabot sa point na bastos na po talaga na aanuhin daw ako. Basta bastos na po. Tapos may mga pati parents ko na kung ako parents mo, parang ikakahiya kitang anak, ganyan. Yung pa doon, yung masakit pa doon kasi even mga artista, parang they were bashing me and judging me na sabi ko, paano ko i-defend yung sarili ko sa kanilang lahat? Okay, so yan. And now, the I'm a Liar girl, let's welcome her today and meron po siyang patotoo para sa atin. Please welcome Paula Salbosa. Thank you po. Pwede ko po bang hiramin ito? Tatayo po tayong lahat. Yes, okay lang po ba yun? Yes, thank you. Kasi po, may isa-share ako sa inyong love story. Pero ang tanong ko, gaano mo kamahal si Jesus Christ? When was the last time that you shouted it out loud na mahal kita, Jesus? When was the last time? So yun yung gagawin po natin ngayon bago ko po isa-share yung love story ko. Let's do it now. In a count of 1, 2, 3. Mahal kita, Jesus! One more time. Hindi yata naririnig ni Lord hanggang ceiling lang ata. Gusto niya aabot sa langit. Mahal kita, Jesus! Wow! Sarap, diba? Maraming salamat po for participating. Thank you so much po. At ayun nga po,
May isi-share po ako sa inyong love story. I'll try to make it very fast. Pag-pray niyo po ako na magawa ko siya ng mabilis. Alam niyo po, nung nangyari yung I'm a Liar, I really felt, nung una ko siyang nalaman, sabi ko nga po sa video, I really felt like, binuhusan ako ng malamig na tubig. Alam niyo yun? Nasabi ko, wow, is this really me on Facebook? Is this really me who's being judged and condemned not by just the Philippines, pero ng buong mundo? Na ang hirap paniwalaan para sa akin, para sa pamilya ko. Nung una ko yung nalaman, parang akala ko, it will just eventually die down, that after a few days, tapos na, okay na, parang katulad ng mga ibang videos na sumisikat, but no, it was still all over the internet, it was all over the news for how many weeks? And it was just so overwhelming for my part. Nung nag-trending po siya, yung hashtag I'm a Liar, you know, and my whole name, I remember my cousin called me and said, Ate, nagtitrending ka sa Twitter. Wow, matutuwa ba ako? O iiyak ba ako? Hindi ko alam. Kasi, pinangarap, dumating po sa buhay ko na pinangarap kong sumikat, pero hindi po sa ganitong paraan. Alam niyo yun? So, nung nagtitrending na po yung hashtag I'm a Liar, yung pangalan ko sa Twitter, sa Facebook, Instagram, YouTube, everywhere, it was just everywhere. Alaman ng pagbukas ko ng TV, I see myself. Pagbukas ko ng radyo, I hear about myself. Pagtingin namin sa dyaryo, it's still me. On the newspaper, on the tabloids. And ginawang punchline sa mga comedy bars, ginawang pick-up lines or punchlines sa mga movies, sa mga comedy bars, sa mga TV shows, lahat, artista, even US Navy created parodies, even mga artista na parang sabi ko sa sarili ko, bakit ba ganun kadali para sa tao na mag-judge? Parang sabi ko nun, bakit ba ako? Ang dami namang iba. Bakit ako? Bakit sa dinami-dami ng tao na may mas malalang kasalanan sa akin, hindi ako nagmura, hindi ko naman sinapak yung Lady Guard, but I'm getting all these hate comments and hate messages. And I even had a death threat. You know, hinahanap po nila ako sa village namin, naka-goons na all black, nakasakay sa motorcycle, and they were looking for me. I mean, wow, it was just so overwhelming in a not so good way. But alam niyo po, hindi yun yung unang beses na nag-snap ako or pumitik ako in a public place. And I'm sure meron siguro, baka may iba po dito na nainis or ganyan, nainis sa guard din, or sa may binibilihan sa tendahan, I don't know. But ang dami pong beses na nangyari na yan sa akin. It just so happened that ito yung unang beses na nagwala ako in a public place and nakunan siya ng video, uploaded on YouTube, all hell broke loose. Alam po yun? But you know, for all the times na nagalit ako, for all the times na nagwala ako, na nag-snap ako, there was this one reason behind all of it. And maybe some of you could relate to it. You know what that is? Ask me what. That is hatred. Galit. You know, hatred that formed in my heart growing up. Hatred from being left by my mom when I was just a baby. Hatred from my uncle who almost abused me. Hatred from past relationships. Hatred from past boyfriends who cheated on me. Who made me believe that I'm the most beautiful girl on earth. You know, hatred from all those people na tinatawag akong negra nung bata ako. Pero salamat, Lord. Diba? Grace. Thank you so much. Pero yun nga po, ang daming nabuong galit sa puso ko. And little did I know, hindi ko po alam that yung galit na yon o yung hatred na yon was already controlling the way I lived my life. Controlled the way I responded to people. And that gave birth to the I'm a Liar girl. Yun, akala natin po kasi minsan sa isang comment natin, sa isang share, sa isang tweet natin, okay lang yan, Ate Paula, ano ba namang impact ng isang tweet ko, ng isang share ko? Ako lang naman to. But you know what? Sino po may Facebook, Twitter, Instagram, sino may mga social networking sites po dito? Lahat po tayo siguro, no? Parang minsan, si Lola lang po ata wala. But you know, alam niyo po,
po ba na the moment you sign up for those social networking sites, ladies and gentlemen, the moment you sign up for Facebook, for Twitter, for Instagram, for YouTube, all those things, because you know, those social networking sites has taken us, the whole world, by storm. And that was given to you with a greater responsibility. The moment you sign up, you already sign up for a greater responsibility. Na binigay yan sa'yo, not for you to destroy another person's life. That was given to you, what? For what? For you to share love. For you to spread love. For you to share Christ. For you to share about the love that died for you and saved you 2,000 years ago. And not for you to destroy a person's life. But you know, it's easy. It's so easy for us. Parang si Vong Navarro, naalala ko, sinasabi nila, buti nga sa kanya, or ganito, ganyan. But you know, come to think of it, if you fully grasp that God loves you so much, that you are forgiven, you know, that will not give you pride, but it will give you the confidence, and it will empower you. It's going to empower you to respect other people. It will empower you to love them and forgive the unforgivable. You know, I came to a point in my life when I wanted to change my name. Naranasan niyo na po ba yun? Yung sabi mo, ayoko na ng pangalan ko. Sabi ko nun, sige na pa, kahit Petra, mahalin mo. Kahit ano, I just don't want my name anymore. Kasi parang, pupunta ako sa ganito, makikita nila ako, parang pwede po magpa-plastic surgery na lang ako, papalitan ko nila yung mukha ko. But that really happened, you know. I really wanted to go to a faraway place where no one knows my name. I wanted to change my name because I got so depressed. At tanong niyo po sa akin, nasasabi mo lang na ganyan yung epekto ng mga comments, pero ano po, I got depressed. Yun yung impact sa akin ng pagsa-cyberbully. I got depressed, I could not eat for days. Alam niyo yung, naranasan mo na yung nakipag-break ka sa boyfriend mo, tapos tumutuloy yung luha mo habang kumakain ka. I experienced that. I was eating and tears were dripping down my cheeks. And it was just so painful. Hindi ako makakain. And I lost a lot of weight. I lost like 10 pounds. Alam ko may mga nagda-diet siguro dito, pero hindi po siya advisable na diet. But if you want to lose weight, punta po kayo sa LRT. So I lost a lot of weight na lubog na yung mukha ko, nangingitim na yung mga yung circle ng eyes ko, and I was so ugly. I was so ugly. But more than that, I thought it was the demise of my life. Yung dati pang gusto ko lang makasakay ulit ng jeep or ng tricycle at makakain ng isaw sa kanto, yung ganon. Pero hindi ko na siya magawa kasi may takot na po sa puso ko. Kasi sabi nila sa akin, pag nakita nila ako, itutulak nila ako sa LRT. Or pag nakita nila ako, they will gang rape me. Or pag nakita nila ako, babatuhin nila ako ng mineral bottle. At sabi nga po, diba sa video, kung ako daw yung anak nila, ikakahiyan nila akong anak. And that was so painful, not just for me, but for my whole family, especially for my dad. It was so painful for him. You know, tinatanong po ako ng dad ko, anak, makakagraduate ka pa ba? Sabi ko nun, hindi ko alam pa eh. Nagsimula akong magkaroon ng maraming tanong sa utak ko, sa puso ko na, oo nga naman, will I still get to graduate? What if I apply for a job and they see my name, Paula Jamie Salvosa, and they say, oh, let's not hire her because she's a liar. And guess what, church? It happened not just once, not just twice, not just thrice. It happened so many times na nag-apply po ako sa trabaho at hindi nila ako tinanggap just because I was a liar. Imagine how painful that was for me and my family. Gusto ko lang siguro may mga anak po kayo, no? Gusto niyo lang naman makatapos siya, makapagtrabaho siya. Pero ako, pinagkait sa akin yun. Lahat ng yun. Everything I felt like was taken away from me. And then I started asking, do I still have a future? A total wreck like me, basura sa paningin ng mundo, do I still have a future? And you know, God started to answer me. God answered me that, yes, my princess, you still do have a future. And He said to me, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope in the future. I mean, like, wow, a total wreck, basura. Si Lord po, ultimate basurero of all. You know, kahit anong dumi ko pala, He will pick me up and put me up on His pedestal. Because He loves me so much. And alam niyo, kung maintindihan mo lang talaga yung gravity at weight ng pagmamahal sa'yo ni Lord,
baka mabaliw ka talaga. Kung kinababaliwan mo yung boyfriend mo o kung sino man dyan, hindi, makakalimutan mo talaga yung pangalan ng taong yan at mamahalin mo na lang buong buhay mo ay si Jesus Christ. Alam niyo, isang araw nagsimula po akong binuksan ko ulit Facebook, Twitter accounts ko. And then, I heard this still small voice telling me, anak, balikan mo lahat. Go through all the messages. And I'm like, why? Matatanggap ko, mababasa ko na naman lahat ng masasakit na salita. Babalikan ko pa ba lahat ng to? I mean, are you kidding me? But he just said, the small voice just told me, just balikan mo lang lahat. Just go back all through the messages. Sabi ko nun, ang sakit kasi every time po nagbabasa ako ng messages, kung hindi nila ako minumura, galit na galit po sila sa akin. Kung naranasan nyo na pong mamura, ako nung time na naranasan ko ng mamura in different languages, in different dialects, yung tipong, this happened talaga ha, yung tipong, binabasa ko, it was I think in Spanish, hindi ko naiintindihan, pero alam ko sa puso ko minumura niya ako. Ganon katindi yung mga hate messages po sa akin noong mga panahon na yun. But you know, I still listen to that still small voice who told me, balikan ko lahat. So binalikan ko po lahat. Ang tagal na, ang dami na, natambakan na. I think during that time, 1 out of 1,000 lang yung may magsasabi sa akin, may magsasabi sa akin na okay lang yan. And the rest, 999, puro galit po sa akin. But I still went back through the messages. And you know, I came across this tweet. And I believe you've heard this so many times, pero ini-ignore lang natin or sinasabi lang natin, okay, nasabi mo na, okay, yeah, I know. But you know, nung sinabi po yun sa akin ng tao, a total stranger, a random person who told me on Twitter, you know what, Paula, God loves you so much. And He will restore your life even more abundant. You know, that was not the first time that I heard the name of God. At I'm sure kayo rin po. Lumaki ako sa isang religious family. And that was not the first time talaga that I heard the name of God. But you know what, church? That was the very first time na narinig ko ang pangalan ng Diyos. And it gave me peace. It gave me comfort. It gave me love. You know, not just love. But finally, I found my one true great love. And that is Jesus Christ. You know, when they invited me to their church, yung mga young people sa church na yon, parang ganito lang din, you know, yung sabi nga po ni Gab, di ba, yung presence ni God was there. The moment I stepped inside, I felt like, wow, gusto kong pumunta sa harap at sabihin, guys, ako si Amalayer, bakit nyo ko mahal? Bakit nyo ako niyayakap? Bakit kayo nakangiti sa akin? Bakit hindi nyo ako ginajudge? Hey, I'm the worst person and the whole world hates me. But how come you love me? Kasi pala may Jesus din sila sa puso at sa buhay nila. And I was like, wow, yung mga young people na yon, yung mga young people sa church na yon, they did not choose to be bench warmers or pangpainit lang sa upuan ng simbahan nila. They really, you know, the moment they accepted Christ in their life, they say, patay kung patay. They're gonna win more lost souls for Jesus Christ. Na yung mga bakanting upuan na yan, now that's the challenge for all of you, especially to the young people, na ang challenge for you, next Sunday, puno na to. At pag napuno ko to next Sunday, the following Sunday, magdadagdag kami ng chairs at pupunuin pa namin yung buong church namin. You know, that's what they did. That's what they did. And I was just so overwhelmed in a good way nung time na yun. Because the moment I stepped inside, there I really felt Jesus hugging me, telling me na, anak, prinsesa ko, dito, no one can hurt you anymore. In my loving arms, no one can hurt you anymore. Wala nang makakapanakit pa sa'yo. Sabi ko, Lord, ang sarap. Sarap. Kasi buong mundo yun, kalaban ko. Tapos yung Diyos na namatay para sa akin, handang gawin ulit lahat para sa akin. All over again. Wow, teka lang, sorry pa. Ginawa ko na to ilang beses, but I don't know. Iyak ako. And you know, nung inimbitahan niya po nila ako doon, sabi po ng guardian ko, wag kang magpapakonvert ha. Pero yun yung una kong sinaway. Sinuway ko man siya, sumunod naman ako kay Jesus Christ. Hindi ko po pinagsisisihan yun hanggang ngayon. You know, the following Sunday after that, I started attending a church near our place. I was sitting in the middle. Wala po nakakakilala sa akin nung time na yun. And then one of the pastors said,
All those people who wants to accept Jesus Christ, who wants forgiveness, who wants love, just please come in front. And I got so scared. I was so full of fear in my heart. Kasi sabi nga, di ba nila, pag nakita daw nila ako, tutulak nila ako, ang dami pong mineral bottle sa harapan. Parang ganito lang, oh. So baka batuin talaga nila ako ng mineral bottle. I was so full of fear na baka mangyari lahat ng sinasabi ng mga tao. So I did not come in front. Nakinig ako dun sa boses na huwag kang lalapit kasi pag lumapit ka, i-condemn ka ulit nila, palalabasin ka nila. So I doubted na lumapit sa harap. So I did not come in front. But you know what? The following week after that, God proved to me, the whole world, that He's more powerful than anyone else. That following Sunday, I was sitting sa gitna pa rin nun, and I was wearing my favorite color. I was wearing a purple shirt. So I was there, sabi ng pastor, magtaas ng kamay. So sabi ko, okay, hindi pinapalapit sa harapan. Sige, magtataas ako ng kamay. Pero magtataas ako ng kamay pag maraming nang nakataas ang kamay, para hindi ako mag-isa. So ang dami na pong nakataas ng kamay. Nung sabi ko, Lord, ito na, this is it. Come on, let's do this. I'm in it for the long haul. And the moment I raised my hand, let me tell you what, you know, God His ways are higher, but also His ways are funnier. And the moment I raised my hand, sabi ng pastor, you, the lady in purple, please come in front. And I was like, Lord, are you kidding me? Hindi nga po ako lumapit sa harapan kasi natatakot ako. Ngayon naman, ako mismo yung pinapalapit sa harapan. Baka may iba pang naka-purple pero wala talaga eh. Ako lang talaga eh. Diba? Sobrang distinct nung kulay na suot ko. But, alam niyo po, nag-hesitate man akong lumapit. Di ko alam kung naranasan mo na yun. Gusto ko na, Lord, kaya lang. Pero nung time na yun, nag-hesitate man ako. Alam nyo, church, nag-hesitate man ako noon. Pero ngayon, sa punto ng buhay ko ngayon, hindi ko pinagsisisihan na lumapit ako sa harapan. Bakit? Because that was the best decision that I have ever made. And that is to accept Jesus Christ as my personal Lord and Savior. And I told myself, there's no more turning back. Alam niyo, nandun ako po sa proseso ng pagsasampa ng kaso against the lady guard, the one who uploaded the video, against all the artists, lahat ng nakapanakit sa atin. Kasi syempre, minsan pagtao lang tayo, diba? Gusto natin, no, ganito, kailangan paglalaban ko yung sarili ko, kailangan i-vindicate ko yung sarili ko, kailangan lilinisin ko yung pangalan ko, kailangan mareredeem ko yung sarili ko. But you know what? God told my heart, anak, hindi mo na kailangan gawin lahat ng yan. Anak, hindi mo na kailangan pahirapan pa yung sarili mo. Bakit? Kasi tapos na. Kasi ginawa ko na. Kasi binayaran ko na lahat ng kasalanan mo at lahat ng kasalanan nila. Dun sa cross. Kailangan mo na lang tanggapin ako sa puso mo at sa buhay mo. And I will take care of everything else in your life. Alam niyo po, dahil dun sa pagmamahal na yun, natuto akong magpatawad. Minsan ang hirap para sa ating mga tao na magpatawad. Papatawarin ko, siya yung may ginawang kasalanan sa akin. Siya yung kumuha nung kay hindi ko, tapos papatawarin ko. Ang hirap para sa atin, di ba? Kaya mahirap kasi nasa step 3 ka kaagad. Ano yung step 1? Tanungin niyo ako. Ay, andito lang pala yung kausap ko. Dito na lang ako, joke lang. Ayun. Ano yung step 1? You know what step 1 is? That is accepting and admitting that you yourself have made a mistake. Na ikaw din mismo may nagawa ring kasalanan. Because ang pag-accept at pagtanggap na may kasalanan ka, na may mali ka, I'm sorry, I have to break it to you, hindi siya weakness. But that is Christ's humility. Yung pagpapakumbaba. Kasi mismo si Jesus nagpakababa para sa'yo. You know what step 2 is? After you accepted and admitted that you made the mistake, then you can move to step 2, and that is forgiving yourself. Then finally, you can move to step 3 na sobrang hirap gawin, and that is forgiving other people. And you know, after you forgive other people, that's a time that you open your whole life for God to bless you. For God to bless your whole life. Because you know what? Akala natin pag nagpapatawa tayo, pakinabang or benefit yun ng ibang tao. But you know, the moment you forgive other people, you open your life. And you know, let me tell you what, forgiveness is not a two-way thing.
Na kailangan, kunwari, may kinuna ako ni Lola ng candy, hindi ko siya papatawarin, kinuha niya yung candy ko. Hindi niya kailangan humingi ng sorry sa akin para mapatawad ko siya. Let me tell you that forgiveness is a one-way thing only. Why? Because that is the work of grace in your heart. Because you yourself are just forgiven. Because you yourself are dearly loved by God. Kaya kaya mong magpatawad kasi pinatawad ka. So kahit hindi humingi ng tawad yung kapitbahay mo, kaya mo yung patawarin. Because that's the work of grace in your heart. You know, I did not just found my personal Lord and Savior. But guess what? I also found my greatest lawyer, my greatest vindicator, my greatest redeemer, even my best antidepressant. And that is Jesus Christ alone. You know what? I don't know what you're going through. I don't know what kind of brokenness you're going through. But definitely, God will use our brokenness for His greater glory. Me, I had to be broken in order for God to make me whole again. You know, my new heart, para po akong dumaan sa isang heart surgery. Sino na po ba ng heart surgery dito? Hindi. Ako po, nagkaroon ako ng spiritual heart surgery. That God removed my old heart, threw it away. Replaced it with a new heart, gave me a new heart, but not just a new heart, but a brand new start, a brand new beginning, a brand new life, a clean slate. That's why that I'm a liar girl, I don't know where she is, but I believe she has already died on the cross with Christ. At ang Paula Jamie Salvosa na nakatayo ngayon sa harapan ninyo is a whole new creation in Christ Jesus alone. No, maybe for some other people, my life story is ugly. Na, Ate Paul, I don't want to be like you. I don't want to be in your shoe because your life story is ugly. It's so messy. It's so like this and it's so like that. But let me tell you what, that's okay. Because this is how God was so passionate to pursue me. He was so committed to take care of me, to love me. And this is my love story with my King Jesus. And you know, I won't trade it for anything else in the world. Pero hindi lang ako yung my love story with God. Lahat po kayo, may love story kayo with God. You know, the best love story that you could ever have is not with your boyfriend. It's not with the most beautiful girl at school. It's not with the most handsome guy na kamukha nino, ni Piolo Pasico. No. It's not even with your husband. It's just a reward from God. But you know, the best love story that you could ever have is with God and God alone. Because the best relationship that you could ever have is with Jesus Christ alone. Noon, akala ko po, thank you. Palakpakan po natin si Jesus. Alam niyo po, noon akala ko, wala na, patapon na yung buhay ko kasi sabi ng tao, patapon na. Madalas naman talaga akala natin patapon na yung buhay natin eh. Kasi dahil sa sitwasyon na to, bakit ba sa akin nangyayari ito? Ano nangyayaring Amalir? Bakit pa sa akin nangyayari ito? Ang dami namang mas masamang tao, bakit ako pa? Pero madalas man po hindi natin naiintindihan bakit sa atin nangyayari yun. You just have to have that trust and faith in God that He knows what He is doing. Because He is God. And you just have to trust Him because He has a beautiful plan for your life. He has a bright future for you. He has a greater purpose for your life. Alam niyo, akala ko po noon, hindi na ako makakagraduate. Sabi ng mga tao, patapon na buhay mo, kick out nyo na yan, ganto, ganyan. But you know what? The thing, that I'm a liar fiasco that the people thought was the demise of me, God even used that exact same thing in order for me to graduate college. Nagsusulat po ako ng thesis no. Hindi po kasi ako nakapasok for 2 months nung nangyayari yung I'm a Liar. So I was writing a thesis about local and foreign concerts. And I wrote it for 4 months. So the moment I was going to defend it noong February 2013 and I saw the Lady Guard pa at the LRT station, sabi ko, Lord, ang dami namang araw, bakit ngayon pa? Diba? Magde-defend ako ng thesis, nakaka-stress siya ng mga 10% lang naman. So, anyways, pagdating ko sa school, defend ko po yung thesis ko, and guess what? Yung thesis ko that I wrote for 4 months, it got denied. It's either ulitin ko bago, or uulitin ko bagong topic or same topic. And I was like, wow! Gusto ko talaga I'm a Liar part 2 no mga panahon na yun. Kasi parang, are you kidding me? Uulitin ko ulit? Come on, diba? But God told me, tahan na, prinsesa ko. Kasi, ako naman bahala para sa thesis mo eh. Yung luha mo, di naman makakabuo yan ng thesis eh.
Diba? So, one of the panelists na awa siya sa akin, she approached me and said, balikan mo ko after 4 o'clock, I'm gonna help you. So, to cut the long story short, binalikan ko po siya after pagdating ng 4 o'clock, and she said, write an ethnography. So, sabi ko, ano po yung ethnography? It's like a biography. Nasusulat ako about cyberbullying, about yung mga ibang na cyberbully, like Claudine, Barreto, Chris Lau, Carabuena, all those people. Pero sabi ko, wow, parang hirap nun ah. And then, in a split second, sabi niya, no, scrap all that, write an autoethnography. Sabi ko, ano po yung autoethnography? So it's like an autobiography. Susulat pala ako ng isang thesis about me being cyberbullied. So the title of my thesis became, I'm a Liar, an autoethnography on cyberbullying. You know what? Yung pag nagsithesis po tayo, may interviews, diba? May surveys, may questionnaires, ang dami natin ginagawa. Susulat mo for how many months? Guess what? Mine, I didn't have to do all those. Hindi ako nag-interview, hindi ako nag-survey, hindi ako nag-question. Walang ganun. Walang graphs, walang numbers, walang math, thank God, kasi I eat numbers. Tapos yung mga pinagpe-pray ko po noon dati, nasabi ko yung mga memes, nakita niyo po kanina, yung mga I'm a Liar versus I'm a Lady Guard, yung mga videos, lahat ng mga pinost nila na pinagdadasal ko kay Lord, Lord, tanggalin mo na lahat in Jesus' name. Pero hindi siya tatanggal. Kasi pala, minsan, yung no ni God is actually a yes to His bigger plan for your life. So sabi ko, hindi niya tinatanggal. But guess what? Alam niyo yung mga gumawa, kung gumawa man po kayo ng mga memes noon, marami pong salamat, nagpapasalamat talaga ako. Dahil yung mga yon, nagamit ko pa for my thesis, and you know what? I got a grade of 1.5. All for the glory of God. Let's give Him a hand of applause. Hindi ko kailangang magsulat ng, hindi ko kailangang gumawa ng kung ano-ano. I just had to sit right in front of my computer, type about my experience. To top it all off, hindi ko po siya kailangang i-defend. Wala po siyang defense. Wala siyang defense. And kung nalaman ko lang na maisusulat ko siya shorter than 4 months, because I wrote my new thesis for 3 days, revised it for another 3 days, and God told me, on the 7th day, anak, you rest. Because I'll take care of the rest. Parang nung ginawa niya po yung whole universe, diba? Sabi ko, wow, Lord, you're so amazing. Minsan, underrated na nga po yung amazing pag sinasabi nating amazing si God. And you know what? After that I'm a Liar incident, what the enemy meant for evil, God turned it to good. 180-degree turn. Because we can't do 360. We're gonna go back to our old lives. He turned me 180-degree turn. My mess, He turned it into a beautiful message. And my test, into a powerful testimony. You know what, church? What God is doing in my life right now, He's just so faithful. Mga pangarap ko noon, tinutupad niya isa-isa, at ginagamit niya pa ako. Dinadala niya ako sa napakaraming lugar, bawat sulok ng Pilipinas, dati pangarap ko lang mapuntahan, dati pangarap ko lang pumakasakay ng eroplano, na tinitingnan ko lang talaga noon. Pero dahil kay Lord, dahil kay Jesus, nakasakay ako ng eroplano. Dahil kay Jesus, nararating ko bawat sulok ng Pilipinas. At dahil din kay Jesus, makakarating na ako ng ibang bansa. I mean, He's that faithful. I mean, minsan lang talaga atat tayo, pero huwag tayo atat. Because He is faithful. All His promises, all the desires that He put in your heart, He will fulfill it in His perfect time. Why? Because God is faithful. He is true to His promises. Because God is not a liar. Hindi po siya a liar. Alam niyo, ang dami kong sinuko. Hindi ako yung tipong, Lord, okay, ready na, gamitin mo. No, I had to surrender so many things. God didn't need my sacrifices, but God honored all my obedience to Him. I had to surrender my long-time living partner for God. I had to surrender my job. Yung sabi ko, Lord, gift mo to sa akin ah. Eh bakit ngayon kinukuha mo? Hindi, anak, resign. Resign because I'm doing full-time as a campus minister and the life mentor at our church back in Manila. And I'm ministering to so many young people. It's just so priceless seeing so many young people surrendering their lives for God. You know, it's just, sana, yung fire na nilagay ni Lord sa puso mo kung na-save ka 2,000 years ago. Wala naman po siguro na-save dito. Pinanganak dito 2,000 years ago. No?
Kung na-save ka mga 30 years ago, na nabuwang church na to, sana yung fire na nilagay ni Lord sa puso mo, I just pray na yung fire na nag-aapoy na yun nung 28 years ago or 27 years ago, ganun pa rin siya nag-aapoy para kay Jesus hanggang ngayon. We have to keep on fanning that flame that God has put in our hearts until the day that He comes. You know, now I'm writing about this love story, and it's about my love story with God. I believe so many young people, lalo na yung mga kabataan ngayon, will be inspired, and it will lead them back to Christ. Kasi pinagdaanan ko, yung mga pinagdadaanan nila ngayon, at yung palang mga pinagdadaanan natin, gagamitin ni Lord para maging inspirasyon sa iba pang tao. Na parang hindi na sila mahirapan pa. Para makilala na kagad nila si Lord. And you know, sana, higit sa lahat, dinadala po ko ni Lord sa napakaraming lugar. But more than that, I really chose to be a disciple. That's why I chose to be discipled. Radically discipled. That you know, when someone shares the gospel to you, if this is your first time and someone approaches you, lumapit sa'yo, hey, I want to share God to you. I want to share Jesus to you. Grab it. Why? That's the best gift that you could ever receive from a random person. Me, I received that from a total stranger. Grab it. Kasi hindi mo alam paano babaguhin ni Lord yung buhay mo. Higit pa sa inaakala mo. Me, I chose to be discipled. I chose to be corrected. I submit to my pastors. I obey God's leading in my life. Na parang, Lord, I just want more of you every day. That, Lord, break my heart for what break yours. Break my heart every day so you could mold it after your own heart. Na sana, si Lord ang satisfaction natin. Si Lord ang contentment natin. But church, please, I'm begging you, don't be content and don't be satisfied with the spiritual level that you are in right now. That dapat every day, Lord, I want you, patay kung patay. Hindi po ako galit, passionate lang po ako. And you know, I surrendered everything I have. Why? Because I have chosen to fight to follow. I chose to fight for my relationship with God. And you know what? The moment I stopped living my life for other people and really started living my life for God, ay wow, ang sarap mabuhay para kay Jesus Christ. Wala nang mas masarap pa. Kung masarap yung buhay mo na may 3-story bahay ka o may kotse kang Ford, bigay mo na lang sana sa akin. Joke lang. Mas masarap pa rin. Sinabi man nila na nung inatras ko yung kaso, inatras ko po kasi yung kaso noon eh. At tinawag man nila akong baliw, na inatras ko yung kaso, sana milyonarya na ako. Sana mayaman na ako. Pero ang sagot ko, mas mayaman ako sa kahit na sinong milyonaryo dito sa buong mundo. Kasi meron akong Jesus Christ sa buhay at sa puso ko. Now, you know what, church, when someone says, I'm a liar to me, it won't even stick to me anymore. Alam niyo po yung masking tape? Na wala nang dikit. Na pag ginan mo, ay, nalagla, okay talaga, okay. Ganun na lang po yung impact niya sa akin. Tawanan po ako ng tao. May ngiti naman sa puso ko. Because that I'm a liar thing has become a constant reminder of how precious and how special I am in the eyes of my mighty God. So yes, church, I'm a liar before. I'm not loud and proud to be called I'm a liar, but I am proud to be a princess of God. But I'm not your typical fairy tale princess. Pangarap ko po maging si Ariel noon. Alam niyo yun sa Little Mermaid. Pero hindi po ako si Rapunzel, who's waiting for her knight in shining armor to save her from her locked tower or locked castle. Because someone already did save me, even died for me on that cross 2,000 years ago. So me, I choose to be a princess warrior of my King Jesus, who goes out there where the real battle is. Win more lost souls, winning more lost souls for Jesus Christ. And that is also your true identity. Kahit na 50 years old ka pa, lola, kahit ganyan na po kayo, prinsesa pa rin po kayo, Lord. Lahat tayo dito, prinsesa at prinsipe ni Lord. Because why? We are a chosen people. You are chosen. You are royal. You are a special possession of God. And not even Satan can tell you otherwise. That is your true identity. Thank you so much. To God be all the glory.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, God, for that song, and also thank you, Paula, for that powerful testimony. Tunay nga po na napakabuti sa atin ng Panginoong Diyos. And nais ko pong basahin, again, sabi niya, only God can turn a mess into a message, a test into a testimony, and a trial into a triumph, and a victim like Paula and every one of us. God can turn us into a victor. Amen? Alam nyo, in Genesis chapter 50, verse 20, story about Joseph. Sabi dun sa verse 20, you planned something bad for me, but God produced something good from it. Exactly yung story ni Paula. In order to save the lives of many people, just as He's doing today. And ang Panginoong Diyos talaga, He can turn a mess into a message. Another translation, sabi doon, as for you, you meant evil against me. May mga tao talaga gagamitin, sasamantalahin tayo, lalo na ngayon sa panahon, ngayon, sasaktan tayo. But God meant to bring to pass, God meant it for good to bring to pass as it is today, to save much people alive. And another, sa Tagalog po, kayo'y nagnasa na masama laban sa akin. May mga nagnanasa na masama laban sa iyo, nagsasalita ng mga masasamang bagay. Ngunit sabi doon, inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Really, God can turn a mess into a message. Yung mga problema mo, pwedeng gawin ng Panginoong Diyos niyan na gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Mula sa karumihan ng ating kasalanan, tayo ay hinango ng Diyos tungo sa isang buhay, isang mensahe ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Also, Psalms 40 verse 2, sabi doon, He lifted me out of the pit of despair, out of the mud and the mire. He set my feet on solid ground and steadied me as I walk along. Nakita tayo ng isang kapatid natin, si Paula, very strong, steady in the walk ng kanyang buhay sa Panginoon. And Psalms 40 sa Tagalog, sa balong malalim na lubhang maputik, inihaon niya at dooy inalis. Ligtas na dinila sa malaking bato at naging matatag, taglay na buhay ko. Remember, Jesus is the rock, our true foundation. Mula sa matinding pagsubok, sinasamahan tayo ng Diyos tungo sa isang patotoo ng kanyang saklolo at patnubay. Siya yung ating saklolo, tagapagligtas. Sa oras ng saklolo, naroon paragi ang ating Panginoong Diyos. Siya yung ating patnubay. In Psalms 34 verse 19, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. From them all. Ang taong matuwid, may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad may ibsan. Again, mula sa mga hamon ng buhay, dinadala tayo ng Diyos tungo sa katagumpayan sa ating mga buhay. 2 Corinthians chapter 2 verse 14, but thanks be to God, who always lead us in triumph in Christ, and manifest through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. Sa Tagalog, salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin na pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. At ang panghuli, sabi doon, mula sa pagiging biktima at alipin, pinalaya tayo ng Diyos tungo sa kalayaan at kaginhawaan ng buhay. Ang tunay na buhay natin ay nasa Kristo. Galatians chapter 2 verse 13, but Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When He was hung on the cross, He took upon Himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the scripture, cursed is everyone who is hung on the tree. Tayo dapat yung mapako. Si Paula dapat yung papako. Ikaw at ako. Dahil sa ating mga pagkakamali, kasalanan. But Jesus took our place. Siya yung na-hang on the cross. Siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas. Pinagtanggol tayo ng Panginoong Diyos.
He's the great lawyer. Di ba? Yes, we are all Amalayer, but God loves us. Mahal niya tayo mga Amalayer. He loves us. Iniligtas niya tayo, pinatawad niya tayo. In Galatians sa Tagalog, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay sinumpa para sa atin. You know what? The world will hate us, will curse us, will say in it, lahat ng mga masasakit na bagay, masasakit na salita. But God has redeemed us. Iniligtas niya tayo, pinatawad niya tayo, hinangot niya tayo sa sumpa. Dinala niya yung ating mga kasalanan. Again, narinig natin yung patotoo ng isang babae katulad ni Paula, natagpuan niya ang tunay na pag-ibig. The great lover, no other than Jesus. Lahat tayo nakaka-relate sa kwento niya. May mga pangyayari tayo sa ating buhay, iba't iba, pero nagkaroon tayo ng mga pagkakataon na sinabi natin, ayoko na. Napakarumi ko, makasalanan ko. May problema pa ba na, may magliligtas pa ba sa akin sa problemang ito? Maliwanag yung mensahe ngayong umaga. There is a God na nagmamahal sa atin, and there is hope, merong pagbabago. Kahit makalat ang buhay mo, messy ang buhay mo, pwede pa rin gawin ng Panginoong Diyos, mensahe ang iyong buhay. Yung mga pagsubok sa ating paligid, yung mga test na yan, trials, that can turn into a triumph, a testimony. At tayo, biktima tayo ng kaaway nating si Satanas. We are all victim of our enemy, but God has come to rescue us. Amen? To rescue us. Bawat isa sa atin, ano man ang kalalagayan mo sa umagang ito, narito ang ating Panginoong Diyos. It's all about God. It's all about Jesus. Jesus, a holy God, came down and He loved us. Sinners, unrighteous, minahal pa yung Panginoong Diyos. Naiyak ako dun sa sinabi ni Paula na simula sa araw na ito, wala nang makakakanti sa'yo. Yun ang sinasabi ng Panginoon kapag tayo sumuko sa Kanya. Wala nang makakakanti sa atin sapagkat siya kasama natin. Ipagtatanggol niya tayo, sasamahan niya tayo sa buhay na ito. And we will walk in victory. Amen. Yumuuna po tayong lahat. Thank you, Lord God. Father, salamat po sa umagang ito. Sa amin pong narinig na patotoo sa awitin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na amin po mapanghawakan. Lord, I don't know, baka meron po dito na gano'n ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Pakiramdam niya hopeless na. Pakiramdam niya walang nagmamahal sa kanya. Pakiramdam niya patapon na yung kanyang buhay. But ngayong umaga, kapatid, magulang, kung narito ka, may problema ka, may pagsubok ka, yung narinig mo, gusto mong maranasan yung pagbabago, ito ay para rin sa'yo. Si Jesus ay narito, kumakatok, handang pumasok sa iyong puso. Bago tayo magtapos ngayong umaga, kung sakali narito ka, gusto mong isuko ang iyong buhay o i-recommit, nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng paglapit, pagtanggap kay Jesus. Kung ikaw ay nariyan, nakaupo ka, huwag mong isipin kung anong sinabi ng tao. Isipin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos ngayon, na mahal ka niya, siya'y namatay sa'yo. At kung bubuksan mo ang iyong puso para sa Kanya, magsisimula siyang kumilos sa iyong buhay. Meron ba na nais tumanggap kay Jesus? Taas mo ang iyong kanang kamay, habang nakayuko lahat nakapikit. Kung itataas mo yung kanang kamay mo, makikita ko at sasamahan kita sa isang maikling panalangin. Meron po tayo ditong nagtaas ng kamay. Hallelujah. Meron pa nais tumanggap kay Jesus? Meron po tayong kapatid dito na nagtaas. Nakayuko po lahat, nakapikit. It's between you and God. At kung ikaw yan, nangungusap ang Panginoong Diyos sa iyong puso, kumakatok. Nais pong buksan ang iyong puso. Para po dun sa nagtaas ng kamay, tumayo po kayo. Tayo po kayo. Salamat po.
Meron pa gustong tumayo, buksan niya ang kanyang puso sa Panginoon. Samahan po natin ang ating mga kapatid na to. Nais ko po kayong sumunod sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Diyos, lumalapit po ako sa iyo. Humingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Jesus, binubuksan ko ngayon ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Salamat, Ama, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Jesus, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Banal na Espiritu, salamat at samahan mo ko sa bagong buhay na ito. Ito ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakayuko, nakapikit. Pwede na po kayong maupo. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Marahil narito ka, nasa gitna ka ng matinding pagsubok, kailangan mo ng saklolo. Marahil ikaw ay nasangkot sa isang pangyayari, hindi mo alam kung bakit ka nariyan. Nangangailangan ka ng saklolo. Narito rin ang ating Panginoong Yesus. Handa kang hanguin sa anumang kalagayan mo. Kung isusuko mo lamang ang iyong buhay, ang iyong puso. Kapatid, kung ikaw yan, may problema sa pamilya, may tao kang hindi mapatawad, meron kang hinanakit, halos lahat, bumibigat ang puso't damdamin mo dahil sa mga pangit na pangyayari. Remember, maaring baguhin ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay yan tungo sa isang magandang bagay sa buhay mo. Nagsisimula sa pagsuko. Nagsisimula sa pagbukas ng iyong puso sa Panginoon. Ano man ang problema mo, ano man pagsubok, isuko mo sa Panginoon. Kung ikaw yan, kapatid, tumayo ka sa kinaroroonan mo. Sa iyong pagtayo, sinasabi mo, Panginoon, nais ko pong isuko ang bagay nito. Kung ikaw yan, kapatid, huwag ka na maghintay. Ngayon na, tumayo ka sa Panginoon. Habang lahat, patuloy na nakayuko, nakapikit, ikaw lamang at ang Panginoon. Narito ang dakilang manananggol. The great lawyer is here. Ang Diyos. Nais ka niyang ipagtanggol, nais ka niyang hanguin sa problema mo. Ibibigay mo ba sa Panginoon? Kapatid, kung ikaw yan, tumayo ka. Narito ang pagmamahal ng Diyos. Meron pa tatayo? Hallelujah. Maliit man o malaking bagay sa buhay mo. Kung nahihirapan ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, narito ang ating Panginoong Diyos. Handa kang ipagtanggol. Hallelujah. Meron pang tatayo? Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po'y lumapit sa ating dakilang manananggol. At samahan natin itong mga kapatid na to. Alam na alam ng Panginoong Diyos kung nasaan sila at ano ang sitwasyon, kalalagayan nila sa kanilang buhay. Samahan niyo po ako na idulog sila sa Panginoon. Nakatayo po sila ngayon. Dalangin po natin sila sa Panginoon. Lord, nakikita mo po ang mga kapatid namin na ito na nakatayo. Alam mo po ang bawat kwento. Alam mo po ang bawat sitwasyon sa kanilang buhay. Lord, dalangin po namin sa mga sandaling ito ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoong Diyos. Nahanguin po sila, Panginoong Diyos. Nabaguhin mo po ang kalagayan nila sa buhay, Panginoon. Magmula sa kadiliman, Panginoon, dalhin mo po sila sa kaliwanagan. Mula sa ilalim, itataas mo po sila, Panginoong Diyos. Mula sa kalituhan, Panginoon, dadalhin mo po sila sa tamang direksyon, Panginoong Diyos. Mula sa kawalan, Panginoon, bibigyan mo po sila, Panginoong Diyos, ng kanilang mga pangailangan. Lord, maraming salamat po. Hinihipo mo po sila sa mga sandaling ito. Salamat po, Panginoong Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Tumayo na po tayong lahat. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po. Salamat po sa ginawa mo sa buhay ng aming mga kapatid nito. Sa
sa buhay po ni Gab, sa buhay po ni Paula. Lord, at sa bawat buhay namin na narito ngayong umaga, kami ay makapatotoo mo, Panginoong Diyos. At Lord, bilang iglesia, gamitin mo kami, Panginoon, na ipagsigawan ang mensahe ng kaligtasan, ng pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat po. Panginoon, karapat-dapat kang purihin at sambahin. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, tinataas po namin sa iyo si Gab, si Paula. Lord, salamat po sa pagpapala nila sa aming buhay ngayon. Ganun din, Panginoong Diyos, dalangin po namin na patuloy mo po silang pagpalain, patuloy mong gamitin ang kanilang buhay, Panginoong Diyos. Marami pa po, Panginoong Diyos, ang naghihintay na kaluluwa upang marinig ang kanilang mensahe na nanggaling sa iyo. Lord, pagpalain mo ang kanilang pamilya. Lord, alam mo po yung kanilang mga desires. Pinagpipray, Lord God. Lord, we agree with them, Lord God. At salamat po sa aming mga kapatid na ito, Panginoong Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po'y dadako na sa pagbibigay sa Panginoon. Sambahin natin ang Panginoong Diyos as we give our tithes and offering. Let's love the Lord God. Amen. So ihanda po natin ang ating mga kapo at ibigay po natin sa Panginoon. Lord, minsan pa, narito po kami. Dalhin po namin sa iyong harapan ang aming ikapo, ang aming handog. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Malaya po tayo magbigay sa Panginoon. Hallelujah. Lord, for this wonderful morning. Lord, as we go from this place, use us to be a blessing. Use us for your glory, Lord God. We pray this, Lord God, in Jesus' name. And everyone says, amen. Give God another clap of praise. Hallelujah. Let's close in song, church. Yes.